Hindi ko na babasahin ang buong context nitong verse na to. Ang sabi rito, kasi nga, siya ay buhay. Ito isang kwento na sinabi niya, pinagmalaki niya, sa kausap niya, alam mo ba ako ang buhay? Kaya pakibasa nga, pakibuksan niyo sa John 11:25. John 11. Jesus said to her, ang kausap niya rito, si Martha. Martha, no? Kasi apat na araw ng patay ang kanilang kapatid ni si Lazarus. At sabi ko, nandito lang kayo, Panginoon, di sana mamamatay siya. Pero niloob ng Diyos na mamatay siya kasi ipakita ngayon sa kanila na hindi dapat nating katakutan ang kamatayan. Na dapat siya ang ating panghawakan. Ang sabi dito ng Panginoon, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Si Martha kausap niya. He who believes in me, will live even though he dies. Bigat. Ano? Kamamatay lang ng kapatid yan si Lazarus. Kaya yung piyesta ng mga patay, pag alaala yung araw na paalalahanin din daw natin mga namatay sa atin. Pero ang totoo, sila ay buhay. Dalawang klase ang buhay na nasa kanila. Ibang namatay, either buhay pa rin sila sa impyerno o buhay pa rin sa paraiso. At yung natira dito sa puntod, abo na lang. Earth na siya. Daigdig. Part na siya ng daigdig. Kaya napakasakit sa isang tao na mamatayan talaga. Alaala na lang. Okay? Kaya ito, 4 na araw pa lang namamatay si Lazarus. At sa pag-usap nila, sabi pa nga ni Martha, Lord, kung nandito lang kayo, hindi sana mamamatay si Lazarus. Kasi alam nila, may mga binuhay na siyang mga namatay din. Alam nila na siya ay anak ng Diyos. Alam nila na si Jesus ay may kapangyarihan. Pero niloob at talagang tinakda ni Jesus na wag mo nang pumunta kasi sinabi na sa kanya, Lord, yung best friend nyo sa Bethany, malubha ang sakit. Anyway, hindi naman niya naabot sa kamatayan. So, pinaliban niya. Kaya siya tinawag kasi nasa malubhang sakit, meaning nasa bingit na ng kamatayan. Alam niya yon. Pero ang sabi niya, hindi ito abot sa kamatayan. Natutulog lang siya. At nung ika-4 na araw, tsaka niya sinabi sa kanyang mga disipulo, ngayon pumunta tayo kay Lazarus. Gigisingin natin siya. Lord naman, usa namang gigising yan? Ba't naman gigisingin niyo pa? At sinabi niya, si Lazarus ay patay na. Alam niya lahat yan. Talagang tiniming niya. Kasi this is the time na buksan ang isipan ng mga tao na even death ay nasa kanyang kapangyarihan. Na ang kamatayang kinalulungkot natin, may pag-asa. Na ang kamatayang ayaw natin mangyari, siya ang may hawak talaga. Kaya nang dumating siya, ang sabi ni Martha, Lord, kung nandito lang kayo, maaaring hindi siya namatay. At ito ang sagot niya, ako ang buhay. Ako ang muling pagkabuhay. At ang sabi pa nga ni Martha, alam ko mabubuhay siya sa huling araw. Hindi. Ngayon din, pakikita ko sa iyo ang kapangyarihan ng anak ng tao. Nasaan siya nilibing? Andun po, pumunta sila. At maraming mga witnesses. Niloob niya na rin yon. Mga chismoso, mga talagang tagasunod, meron namang mga tiktik. Kasi ang nais niya ipakita na ang
ang kamatayan ay nasa kanyang kapangyarihan. Kaya sinabi ni Jesus, ngayon ay kita sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. Buksan ang takip ng libingan. At nag-protest pa sila, Lord, mangangamoy na yan, 4 na araw ng patayan. Pero pinilit niya, buksan nyo. At nilulhati niya ang Panginoon. Kasi timing ito para ipakita sa kanila, hindi lang sa kanila, maging sa inyo, ngayong nakikinig. Sabi niya rito, kahit na kayo mamatay, kayo ay buhay pa rin. At tinawag niya ang pangalang, Lazarus, lumabas ka! At lumabas ang isang mami. Nakabalot kasi siya no? Buhay talaga. O, tanggalin ang takip ng kanyang mukha, takip, lahat nakamami kasi yun nakamamified sila. Yun ang tradisyon noon. At inalis yun. At namangha sila, buhay na buhay. Dito kasi, ang nais ipakita ng Panginoon, huwag kayong matakot sa kamatayan. Huwag kayong mataranta kung may namatay. Huwag kayong feel na hopeless dahil may namatay. Ang kamatayan ay hindi ito end. Ito rin ay kapangyarihan ng Diyos na ipapakita niya ang lahat ng bagay dito sa lupa ay may hangganan. May hangganan ng mga mabago niyong sasakyan. May hangganan ng iyong trabaho. May hangganan ng daigdig. At higit sa lahat, may hangganan ng inyong buhay. Kasi buhay natin para bang pag mga kabataan, parang walang kamatayan, Sige-sige lang, di nakikinig, di sumusunod. Para akala mo, kanila ang kanilang buhay. Hindi po. Gusto ipakita ng Panginoon, hindi nyo hawak ang buhay. Sa kanyang buhay. Kaya sinabi niya, ako ang buhay. So, ibig sabihin, sa lahat ng bagay na ninanais nyo rito, ang una nyong naisin ay ang Diyos. Kung meron din kayong gustong maabot, ang una nyong ang dapat abutin ay ang Diyos. Kung meron din lang kayong mga pangarap, ang pangarapin nyo ay ang Panginoong Diyos sa katauhan ni Jesus. Maging si Jesus ay nalungkot nung namatay ang kanyang friend because best friend niya to, family friend niya to. And the shortest shortest verse ay sa 11:35. Kung nalaman niya na nakalibing na si Lazarus, umiyak siya. Jesus wept. 2 words lang. That's the shortest verse in the Bible. Si Jesus ay umiyak. Bakit? Kasi naramdaman niya yung takot. Naramdaman niya yung hinanakit. Naramdaman niya yung feeling ng namatayan. And He wants to tell you, huwag kayong mangamba. Tulad ng pagkasabi niya kay Martha, ako mismo ang buhay. Ako mismo ang muling pagkabuhay. At ito'y isang kanyang demonstration para maniwala kayo na kapag nasa inyo si Kristo, kayo ay mabubuhay kahit kayo ay mamatay. Kaya nakakalungkot, di nila alam to. Marami ang hindi alam. Ilalagay na rest in peace. RIP. Alam niyo ba yung wala kay Kristo, hindi naman talaga nagre-rest? Napapahamak lalo. Hindi sila at rest kasi ang kaluluwa nila nasa impyerno umiiyak, nagsisisi, tumatawag. Ang tunay na may rest in peace ay yung si Kristo ay tinanggap sa kanyang puso. Yan ang tunay na kapayapaan. Siya ang kapayapaan. Siya ang buhay. At siya rin ang buhay na walang hanggan. Kaya, bago pa man maglagay ng rest in peace kung sino man ang mamatay, sikapin nyo na makatanggap siya kay Heso Kristo. Makilala niya si Heso Kristo para lubusang mailagay rest in peace. Yun ang nakakatakot sa mga hindi nyo sineran. Yun ang nakakatakot sa mga tagal-tagal nyo nang kasama, hindi nyo nabahaginan. Hindi nyo pinakitaan kung paano manampalataya kay Jesus. Just in case may mangyari sa inyong mahal sa buhay, totoo na merong rest in peace. Merong kapayapaan.
Pero kung wala, yun ang nakakatakot. Di natin alam. Remember, the soul will remain alive, either in hell, or in heaven with Jesus Christ. The real life ay yung may kapayapaan. The real life ay yung may kasiyahan. The real life ay merong kasiguruhan. Yan ang buhay talaga. Pero pag ang buhay walang kasiguruhan, puro kagaluhan, puro galit, puro samaan ng loob, alam nyo, hindi yan buhay. Dito rin sa lupa, hindi yan ang buhay. How much more kapag ikaw ay napunta sa impyerno? Sa impyerno, wala ng pag-ibig. Sa impyerno, walang pag-asa. Sa impyerno, hindi mo makikita ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya talagang hindi buhay yon. Bagamat buhay sila by the soul, but it's not the life. The real life is, maging dito sa lupa, ay madama mo ang kapayapaan, kaayusan, kasiyahan, kasiguruhan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, ako talaga ang buhay. Lahat ng bagay dito nakakatakot. Maging pag-ibig dito, nakakatakot. Bibigyan ka ng bagay, nawawala, so masasaktan ka. Bibigyan ka ng relative dito, kamag-anak, asawa, namamatay, masakit. Kaya lahat ng bagay dito, masakit. Kaya huwag niyong panghawakan ang bagay dito sa lupa. Huwag niyong pangarapin dito. Hanapin niyo ang Panginoong Jesus. Whether here in life on earth and even in eternity, ang sinabi niya, alam niyo ba ako ang buhay? Mga kapatid, nagsasalita sa inyo ang Panginoon. Siya ang buhay. Ang buhay ay kapayapaan. Ang buhay ay kasiguruhan. Ang buhay ay pag-ibig. Marami nga kayong kayamanan, pero wala namang pag-ibig sa inyo. Agawan, damutan, hindi yan buhay. That is not life. Punong-puno ng takot, baka mawala, baka maagawan, baka madisgrasya. Hindi yan ang buhay. Ang tunay na buhay, yung payapa ka, maayos, inspired ka. Puno ka ng pag-ibig sa bawat isa. Yan ang tunay na buhay. Kaya lang kasi nabubulagan tayo. Nabubulagan tayo sa mga bagay dito sa nakikita. Kaya nagiging madamot ang isang tao, ayaw mawalan. Ayaw masapawan. Ayaw masaktan. Ayaw magkaroon ng mga bagay na hindi maganda. Kasi they are looking at the physical thing. But in God, wala yon. Kaya alam nyo, ang isa sa mga kinasasakit talaga dito sa lupa ay ang kamatayan. Nakakatakot talaga. No? Yung co-teacher ko, kasi naramdaman ko rin yun mamatayan ng bata. Kapanganak lang, hagulgul kami, hagulgul ako. Ang sakit, di ba? Binigyan ka, biglang nawala. Ang sakit. Hindi tulad ni Abraham, binigay pero gustong kunin, pero pinagbigyan, sige, isa-sacrifice ko. Kasi ang nakikita niya ang Diyos, nasa kanya lahat. Alam niya, ibabalik din si Isaac. Sakit to, no? Kukunin, meaning isa-sakripisyo, meaning papatayin, pero pumayag siya, sige. Kasi in his heart, kilala niya ang Diyos. He is the God of resurrection. Kaya maging si Jesus sabi, alam mo ba ako ang resurrection? Kaya kahit na yung pinakamamahal niyang anak, pangako, malaki na, teenage, bitalitilyo niya, iaalay, hihingi ng Diyos, pero binigay niya. Talagang handa siyang patayin ang kanyang anak para sa Diyos. Kasi isa na sa isip niya, like Jesus Christ, I am the resurrection. At nung papatayin niya na, sabi ng anghel, wag, Abraham, wag mong ituloy yan. Meron na nakaalay na alay para sa Diyos. Yun nga, nakita niya, merong tupa, nakasabit, no? Imagine niyo, paano sumabit sa puno, no? At talagang himala, nagkaroon doon, at yun ang pinatay niya. And symbolic, sabi sa Bible, symbolically, no? Symbolically, talagang nag-resurrect si Isaac. Talagang muling nabuhay si Isaac.
Kasi in his heart, willing siyang patayin. Pero God did not allow it at may pinalit. So, naligtas ang buhay ni Isaac. Kaya, ang isa sa mga kinatatakot natin, yung mawala. Mawala ng mahal sa buhay, mawala ng trabaho, mawala ng pera, mawala ng bahay, lahat lang yan. But God said, don't be afraid, I am life. Ako magbibigay ng magandang buhay sa inyo. Ako mag-aayos ng inyong buhay. Ako magbibigay ng mga pangailangan nyo sa inyong buhay. And I am the resurrection. John 11:25. So God feels the heart of dying. Isa nga sa pinakamasakit, mawala, masira na yung sasakyan, manakawang ka lang. Pero ang pinakamasakit talaga, yung mahal mo sa buhay, mamatay. Ang sakit nun. Kaya nga yung iba, ginagastosan na lahat, ibinibenta na yung bahay, maligtas lang kanilang mahal sa buhay. Masakit ang mamatayan. Na-feel ko rin yun. Isang araw lang, pero hindi pa, ano pa nga yun hindi pa nga namin na aliw. Pero ang sakit pamatayan ng anak. Yung co-teacher ko, 7 years old. Yung pala may cancer, nakakaibang cancer. 10 days sa hospital, namatay. 7 years old. Nung nabasa ko yun, gusto ko rin maiyak. Hindi ko namang ganong nalapit. Hindi ko gano'ng nakita yung bata, pero yung sitwasyon, halos maiyak ako. Kasi sa isang magulang, ang sakit mamatayan ng anak. Kaya isa sa pinakamasakit talaga sa buhay natin, yung mamatayan ka. God feels the hurt of dying. Kaya dun sa 11:35, nung nakita ang ang libingan ni Lazarus, Jesus wept. Naluha siya. Nung nabalitaan ko, mami ko, namatay, hindi ako umiyak. Lahat sila nag-iyakan, nagkagulgol. Pero hindi ako naiyak kasi ang feeling ko, hindi naman siya talaga namatay. Nung sabi, nasa ataol na, inimbalsa na, hindi ako naiyak. Alam niyo kung paano ako, malapit na sanang magulgul ako, nung binababa na ang kanyang ataol sa barko. Yun ang masakit. Ang sakit. Kasi alam ko, mami ko nandun. Makaiga doon, patay. Gusto ko sana akong magulgol. Pero sinanage ko ang sarili ko, hindi ako iiyak kasi alam ko buhay siya. Pero ang sarap umiyak talaga. Gusto na akong magulgol kasi nakita ko ataol ng mami ko binababa sa barko. Pinilit ko, hinigop ko yung uluha ko. Binalik ko. Pero naiyak pa rin talaga ako. Ang sakit kasi nung time na magsasalita kami at ililibing na siya. Doon talagang parang pumutok yung iyak ko. Pumutok yung iyak ko. Kasi masakit sa lahat. Mawala ka ng trabaho, hindi kayo iiyak Sasama lang ang loob mo. Mawala ka ng pera, hindi kayo iiyak. Hahanapin mo yon. Masira ang bahay, ire-repair mo. Pero ang mawala ng mahal sa buhay, iiyak at iiyak ka. Pinakamasakit yan. Jesus Christ shows us na ang Diyos ay nararamdaman yan. Being a God in a human form. Nung makita niya ang libingan ni Lazarus, akala niyo, Diyos lang siya? Hindi. May human feeling siya. Yung na-feel ko, nakita ko ataol ng mami ko, kung sino man namatayan sa inyo, nakita niyo binababa na ang mahal niyo sa buhay, alam niyo ba, yan din ang feeling ni Jesus Christ nung sa 11:35. Jesus wept. Okay, bukas ngayon, yung John 11:35, na ang Panginoon Diyos sa katauhan ni Jesus ay naiiyak din. Nafe-feel niya ang feeling niya. Jesus wept. Dalawang verse lang. But it is full of meaning. Full of meaning yan. Kung ano yung nararamdaman nyo, nararamdaman din ni Jesus. Kaya nga, ibinaba niya na ang sarili niya upang gapiin ang kamatayan. So God feels the hurt of dying.
Ano ang feeling ng namamatay or may namatayan? Feeling of lost. Isolation. Loneliness. Lalo na yung malapit ng mamatay. Masakit din sa kanila mamatay siya. Kasi hindi lang yung mga nag-aalaga sa kanya ang mawawalan. Siya mismo, may-miss din sila. Iniisip nila, yung mga malapit ng mamatay, mawawala sila. Hindi. Yung mga malapit na mamatay, yung mga may lubhan na masakit, naiyak din sila. Kasi nga, the same feeling yan. Lost, na mawawala sila. Isolation, ma-isolate sila. The same with the family, parang na-isolate sila. Loneliness, separation, and hopelessness. Kaya the most hurting experience sa tao ay ang mamatayan ka. Kaya masakit din minsan, hindi makamove on sa isang linggo, sa isang buwan, no? Hindi sila makamove on. Meron pa nga taon. Masakit talaga. Even Jesus Christ, Jesus wept. And this is the very reason God died. Jesus Christ died for our sin. Kasi ang ugat talaga lahat ng kamatayang iyan ay ang kasalanan ng tao. Kasalanan natin. Kasalanan ng bawat isa. Kasi sabi, mamamatay ang lahat na nagkasala. Lahat po tayo nagkasala. And we are all destined to die. Physically, even spiritually. And that is the very reason, sinabi niya, ako ang buhay. Bukod sa siya talaga ang buhay, na nagbigay ng buhay, at ngayon tutubusin niya ang buhay natin. Siya talaga nagbigay ng buhay sa atin, hininga sa atin. Dahil siya Diyos. Nung nagkatawang tao siya, pangalawang bibigay niya sa atin, siya kailangang mamatay para sa ating kasalanan upang ibalik ang nawawala at mawawalang buhay natin. Kasi sinabi niya kay Martha, don't worry Martha. Don't worry Martha. Ako mismo ay buhay at muling pagkabuhay. At tamang sila. Ito na yung demonstration. Nung lumabas na si Lazarus, buhay na buhay si Lazarus. At marami ang namangha. Pero hindi nahulugan lahat tayo magbubuhay ng patay. Hindi po yun. Yun ay demonstration lang. Hindi yung pag namatay, pupunta ka, bubuhay mo. Hindi kalooban ng Diyos minsan talaga mamatay kasi papalitan yung physical na katawan. Kailangan palitan ang physical na katawan. Yun ay demonstration lang. Kasi talagang anak ng Diyos na may kapangyarihan ng buhay at buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. Kasi dinedemonstrate niya to sa lahat ng tao, makasalanan, mananampalataya o hindi. Kaya lahat ng tao nagulat, ang daming reaksyon. Yung mga disipulo niya naniwala, pero yung mga ayaw maniwala, chinismis gayon. So yung mga kalaban niya, nagtakbuhan din yung iba at binalita sa mga kalaban ni Jesus. Si Jesus, yung gusto niyong patayin, muling nagbuhay. At ngayon, nagkagulo sa Sanhedrin, nag-usap-usap sila. Ngayon, paano ito gagawin natin? Ang laking balita nito. Paniniwalaan na siya. Anong gagawin sa atin? Baka sakupin tayo at paalisin dito ng mga Romano dahil sa taong ito. Kaya nagkaroon sila ng meeting. Ano pag-usapan? Kailangan patayin na si Jesus. Pati na si Lazarus, patayin na rin natin kasi siya yung halimbawa eh. At sinabi rin ng isang hula, okay, matakot kasi ang kailangan naman ng Diyos ay isa lamang mamatay para sa ating bansa. Yun ay isang, sinabi ni isang hula. Kasi kailangan din talaga mamatay si Jesus. Pinagplanuhan na nila ang kamatayan ni Jesus na hindi nila alam, ito rin ang kalooban ng Diyos, na kapag si Jesus ay namatay, siya ay muling mabuhay at hindi lamang si Lazarus ang kanyang ililigtas, maging ang lahat ng mananampalataya sa kanya. That is the wisdom of God. Kaya pinagplanuhan na yun. Because of this, Lazarus. Ngayon, mag-isip tayo ng paraan kung paano papatayin ang Jesus na to. Nasasapawan na tayo. Nakakahiya na sa Roman Empire. Tayo ang tinatag na gobyerno dito, palalayasin tayo. Ngayon, sasapawan lang tayo. Kailangan patayin si Jesus, pati na si Lazarus patayin nyo. Syutukin na silang dalawa. Kaya naman, yun ang nangyari
na inambangan siya at pinatay si Jesus. Why? Kasi kailangan gapiin muna ang kasalanan para lahat tayo ay mabuhay. God feels yung hurt ng mamatayan. At yun sa kanya kasi, ang ayaw ng Panginoon Diyos, hindi yung mamatay na pisikal, yung mamatay kayo sa lahat sa spiritual. Yung mawalay sa Panginoon Diyos. Kasi ang tunay na kamatayan hindi yung pisikal, ang mamatay ng spiritual na mawalay ng walang hanggan sa presensya ng Diyos. Yan ang tunay na kamatayan at ayaw mangyari ng Diyos yun. Siya ang buhay at muling pagkabuhay. Kaya naman ang Panginoon Diyos, ang plano sa inyo, isinugo niya na ang buhay at ang buhay na walang hanggan upang mamatay para sa ating kasalanan at muling na pabuhay upang tubusin at ibalik sa inyo ang buhay na para sa inyo. Buhay na pangwalang hanggan. Kaya tandaan nyo, ang tunay na may rest in peace ay tinanggap si Jesus. Ang tunay na may buhay ay tinanggap si Jesus. Ang tunay na magkakaroon ng buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay ay tinanggap si Jesus. Siya mismo sinambit niya, ako ang buhay. Ako ang resurrection. So, anong gagawin mo? Ba't siya sinambit yun? Maniwala ka sa Kanya at tanggapin mo siya. Wala nang iba. Bago ko tapusin to, baka hindi niyo panaunawaan kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan, sumunod kayo sa akin. Lahat po tayo. Magsitayo. Si Jesus lamang sa lahat na nagturo ng kabanalan ang nag-admit, ako ang buhay at ang ako ang buhay at ang resurrection. Hindi ito sinabi ni Muhammad. Hindi ito sinabi sa India ni Buddha. Walang sinambit si Buddha doon. Siya lamang talaga inadmit niya kasi totoo to. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya itong salitang to, hindi lamang ito hindi lang lamang kay Martha. Ito ay para sa inyo. Sumunod kayo sabihin ko, ha? Sabihin niyo sabihin ko. Panginoon Diyos, salamat kay Jesus na siya'y namatay sa krus para sa aking kasalanan. At muling nabuhay para sa aking buhay na walang hanggan. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking pagkakamali at tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Pinatatawad ko rin ang lahat ng tao na nagkasala sa akin at turuan niyo ako mabuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Sige, maupo na kayo. And by that, I'm sure, and by the name of Jesus, you have already life. At ang sinabi niya, kahit kayo mamatay, kayo ay nabubuhay. God's message about death kay Lazarus. Ba't niya dinemonstrate si Lazarus? Sige, This is the message. Ito talaga mensahe niya. Ito ay hindi para sumikat siya. Kaya lahat ng tao welcome na manood sa gagawin niya. Mananampalataya, hindi mananampalataya, kritiko, kalaban sa politika at lahat lang yan. Kasi gusto niya i-demonstrate sa lahat. God's message about death. Don't be afraid of death. Huwag kayo matakot sa kamatayan. Death is not the end. Hindi ito wakas. Ito ay panibagong buhay. Ang kamatayan natin kasi panibagong buhay yan. Death has no power over Jesus. Walang kapangyarihan ng kamatayan kay Jesus. So Jesus has defeated death. And God allowed death in this world to humble us and reach out for God. Kaya inalaw niya lahat ng bagay na may limitasyon. Lahat ng bagay, maging ang buhay natin, maging ang kagandahan natin, maging ang ating kapangyarihan, may hangganan para matakot tayo sa Diyos at hanapin siya at tanggapin sa ating buhay
na siya ang walang hanggan, na siya ang buhay, na siya ang kaligtasan, na siya ang silent joy natin, na siya ang deep inspiration natin, na siya ang ating secure insurance sa buhay natin. Lahat-lahat lang yan. Tayong lahat magsitayo. Praise God. Para sa akin, tulad din ni Paul, alam nyo, later ko na nare-realize, kunin nyo na lahat ng bagay, wag lang si Jesus. Kasi nasa kanya lahat. Like Paul, okay lang malugi ako sa lahat, pero ang aking ginansya ay si Jesus. And in James, dito ko naunawaan, ang nagmamahal sa daigdig ay hindi nagmamahal talaga sa Diyos. Kung mahal niyo pa rin ang mga branded shirt, kung mahal niyo pa rin na magsik kayo at inuubos niyo ang oras niyo sa pagpapayaman, hindi niyo mahal ang Diyos. Tulad ni Paul, sabi niya, inaari kong kalugihan ng lahat, makamtan ko lang si Jesus. Dahil siya ang lahat-lahat. Pinagmalaki niya, I am life. I am the resurrection. Panginoon, salamat, O Diyos. Ikaw ang dakila, ikaw ang mabuti. At salamat, Lord God, sa inyong ginawa sa buhay namin. Panginoon, ikaw ang nagbibigay. Ikaw ang bumabawi. Ikaw, Lord God, ang lumilikha at ikaw rin na may kapangyarihan na sumira. Ikaw, Lord God, ang lahat sa buhay namin. Kaya, Panginoon, kami, Panginoon, ay susunod sa inyo. Kami, Lord God, ay mananampalataya sa inyo. Kami, Lord God, ay hahanapin kayo lagi. Kayo ang tunay na buhay. Kayo ang walang hanggang buhay. At kayo, Lord God, ang muling pagkabuhay. Panginoon, alisin niyo sa lahat ang takot. Alisin niyo sa kanilang pangamba. Alisin niyo sa kanila, Lord God, ang kasinungalingan ng daigdig. Puspusin niyo sila ng iyong presensya, pag-ibig at kapangyarihan. Tapos po natin ating mga kamay. Ibabasa niyo ng Panginoon ang presensya at gabay niya sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you.